Magandang araw mga insan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa tunay na mahalaga sa buhay. Nasa day 29 na po tayo ng ating Vlogmas. So ang episode natin ay pinamagatang What Really Matters, Defining Your Values and Living Authentically. Paano ba maging mabuhay ng totoo? O nabubuhay ka ba ng totoo? O kasi may mga tao na nagsasabi na malaking bagay sa buhay nila ay pagpapanggap lang, di ba? So hindi natin sila masisisi, may sarili silang dahilan kung bakit ginagawa nila yon. Alright, so sa episode ngayon, ang focus natin ay i-explore, tukuyin natin yung ating mga values at pamumuhay ng naayon sa gusto natin o kung anong maganda o anong makabubuti para sa atin. So sa dami ng distractions at pressure sa mundo ngayon, madalas nating nakakalimutan kung ano ba talaga ang mahalaga sa atin. Kaya samahan niyo ako sa pagtuklas kung paano natin ma-define ang ating mga values at mamuhay ng may authenticity o mabuhay na may pagpapakatotoo. Ano ang values? Ang values ay ang mga prinsipyo o paniniwala na nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon at kilos. Ito ang mga bagay na pinahalagahan natin sa buhay tulad ng pamilya, katapatan, pagmamahal, at kung ano-ano pa. Ang mga specific na halimbawa ng values ay, for example, paggalang, di ba? Paggalang sa mga nakakatanda. Tayong mga Pilipino in particular, may mga katawagan tayo dyan. May mga indikasyon, mga very clear indications kung paano natin nire-respeto ang mga matatanda. Kunyari, hindi natin kaano-ano, pwede nating tawagin kuya o ate. Kahit 70 years old na yan, kuya pa rin natin yan, di ba? Si kuyang magpapadyak, si kuyang rider, o si ate na nagbibenta ng kung ano-ano dyan sa tabi ng kalsada. Pangalawa, pagtitipid. Isang specific example din yan ng pagpapahalaga natin, yung pagtitipid. Bakit tayo nagtitipid? Hindi lang tayo nagtitipid dahil type natin, di ba? Kung minsan may mga big goals kasi tayo. Gusto kong mag-travel, gusto kong makatulong sa pamilya, gusto kong magkaroon ng bahay at lupa. So, kaya ginagawa ko ang pagtitipid. Pangatlo, pagtanaw sa utang na loob. Diba? Napakahalaga sa mga Pilipino ang debt of gratitude na tinatawag. Ang pagtanaw sa utang na loob. At hindi yan nawawala sa atin. Pero, kailangan din natin i-educate ang mga kababayan natin na ang utang na loob ay hindi sinisingil. Yan ay kusang ibinibigay o kusang ibinabalik. Huwag nating sabihin na ang tao ay walang utang na loob kasi kung hindi niya pa naman kayang magbalik ng kanyang utang na loob, hindi naman magiging realistic yan, hindi magiging makatotohanan. Paano natin i-identify yung ating mga values sa buhay? Una, mag-reflect. Allocate tayo ng oras para sa sarili at pag-isipan kung ano ang tunay na mahalaga para sa atin. Ano nga ba talaga ang mahalaga para sa akin? For example, in the long run, ang gusto ko ba bilang isang Pinoy na nandito sa States right now, ang gusto ko ba magre-retire ako sa Pilipinas? Ang gusto ko ba ay magkaroon ng business pagdating ng araw? Ang gusto ko ba ay mag-retire at an early age para umuwi na makapiling na ang pamilya? O kung ano-ano pa, di ba? Iba-iba yan. So, ma-identify natin yan by allocating time for ourselves. Pangalawang proseso is maglista. Isulat natin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. O yung nagdudulot ng fulfillment at mga bagay na ayaw mong mawala sa buhay mo. Pangatlo, suriin ang yung mga experiences. Alalahanin ang mga time o mga pagkakataon na nakaramdam ka ng genuine happiness o satisfaction. Ano yung mga values na nangibabaw sa mga experiences na yon? Panghuli, humingi ng feedback. So, magtanong sa mga taong malapit sa iyo kung ano ang tingin nila sa mga values mo. Paano maging mabuhay na may authenticity? Anong ibig sabihin ng authentic living? So, pag sinabi nating authentic living, hindi naman nangangahulugan na kayang-kaya ma-afford ko na lahat na material na bagay na gusto ko. Hindi yun pagiging totoo, di ba? Ang pagiging totoo, ang pagkakaroon ng authentic living na nakikita yun sa mga ganitong paraan. Una, mas nagiging deeper, mas malalim na ang connection mo sa sarili mo. Mas kilala mo na yung sarili mo.
mas makabuluhan na ang relasyon mo sa ibang tao. So you know when to relate or when to relate closely with other people. Pangatlo, ang pagkakaroon ng inner peace at contentment. So na kahit hindi tayo pinalad sa mga bagay na ginusto natin, ngayon natanggap na natin. Meron na tayong inner peace at kontento na tayo sa mga bagay na kung anong meron tayo. Ang pang-apat ay mas mataas na ang self-esteem natin. Mas mataas na ang paniniwala natin sa sarili natin na kaya ko to, na wala na akong mahahanap pa o wala na akong ibang iniisip pa. Ano yung mga challenges sa authentic living? Hindi laging madali ang pagiging totoo sa sarili. So, kahit paulit-ulit nating sabihin na, be authentic, be yourself, be true to yourself, hindi yan madaling sabihin lang, di ba? Hindi madali ang pagiging totoo. Ano ang mga iba pang challenges? Peer pressure. Kung minsan may mga bagay na kontento na tayo, and yet, ang sabi ng mga kaibigan natin, mga tropa natin, ay hindi, punta pa rin tayo, mag-travel tayo, kahit ayaw mo namang mag-travel, di ba? Kasi may mga tao na kontento na sa buhay nila talaga. Pangalawa, yung fear of judgment. Takot tayo sa judgment ng ibang tao. Pangatlo, kawalan ng self-awareness. So, kung hindi mo kilala masyado ang sarili mo, chances are, challenge yun sa authenticity mo. Paano natin na i-apply ang values sa araw-araw na buhay natin? So, maraming paraan para i-apply ang mga values natin. Apply natin to sa iba-ibang aspeto. For example, sa trabaho o pag-aaral. Kung seryoso ako sa buhay ko, maging seryoso ako sa trabaho ko. Maging seryoso ako sa pag-aaral ko. Di ba? Hindi ako mabubulakbol. Sa pag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. So, kung seryoso ako sa family relations ko, magiging totoo ako sa kanila. It doesn't necessarily mean you always say yes to them. But once in a while, you say no to them in a nice way, and yet hindi nasisira yung relasyon mo sa kanila. Sa mga decision making natin, nakikita rin yung values. Ano ba ang mas mahalaga para sa akin? So when I make decisions, lagi kong i-consider yung kung ano ang mahalaga sa akin. Kahit sa paggamit ng social media, guys, lumalabas din yung ating values. For example, bakit ka magpo-post ng mga bagay na sa tingin mo ay makakasira sa ibang tao kung hindi naman yan ang nasa puso mo, di ba? So, sana may nakuha kayong konting insights dito sa sa episode natin ngayon about defining our values and living authentically. At sana andyan pa kayo sa mga susunod nating episodes. Kung natapos nyo ang day 29, maraming salamat po.